Hello mga ka-rolls! Another day, another cake! Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng dalawang birthday cake, isang pambabae at isang panglalaki. Mabilis lang tong video na to kasi simple lang din naman ang mga designs niya, although marami lang siyang fondant details. Ang alam ko, na-post ko na yung mga fondant details netong mga to, yung pictures nila nung time na natapos ko dahil actually, hindi lang silang dalawa yung ginawa kong cakes nung araw na ito. Masyado silang marami. And para mas maiksi lang yung video natin, dalawa lang muna yung i-feature natin for today. Itong unang cake natin, Roblox theme cake ito, but this time pambabae siya. First time kong gumawa ng Roblox na pangbabae, kaya na-excite din ako. And yung size ng cake na ito is 5x4, na meron siyang kasamang 10 cupcakes. Kasama to sa menu ko na mini cupcake set, although dun sa menu ko is 4x4 siya. So, pinalaki lang ng 1 inch ni customer yung cake para medyo mas malaki siya. And konti lang din naman yung difference niya sa presyo doon sa 4x4, kaya mas pinili ni customer ito. And sa mga magtatanong, 12 inches ang size ng cake board natin kasi dyan natin ilalagay yung mga cupcakes natin. Kasi set nga siya. Mas maganda kasi siyang tingnan kapag kaganon. At ito na nga, nilalagay na natin yung mga fondant toppers. Medyo majubes ng konti ang ating girl Roblox, pero cute na yan. Nabarami kasi siya ng kain kaya ganyan siya. Wala lang, feeling ko lang laparan siya para naman makatayo siya ng maayos and mas maganda siyang tingnan sa cake kaysa sa dun sa payatot. And then, ito nga, nilalagay na natin yung ibang details. Yung inspiration pala nitong cake na to is yung pang boy na Roblox din na na-post ko na, pero nilighten lang natin yung color niya, especially dun sa blocks. And then, of course, ginawa lang natin siyang pink. Paano ko na-achieve itong pink color na ito? Bali, red lang yan na peyotra ko na hinaluan natin ng violet na Chef Master. Para ganyan yung pagka-pink tone niya. Masarap kasi tingnan sa mata kapag ganyan lang kalamig yung colors compared sa vibrant. At ito na ang final result niya. O diba, ang syala, kahit na maliit lang yung cake, bunggahan na siya. Perfect talaga to kapag pang pamilya lang yung celebration. Ito naman yung next cake natin. Simple lang din ang design na to. Ang color ng base cake natin is color white lang. And meron lang siyang colorful na sprinkles and colorful na fondant toppers. Nung time na ginagawa ko tong cake na to, hindi ko alam kung ano ang tawag sa mga characters na yan or theme ng cake na yan. Actually, ngayon ko lang talaga siya nalaman. Ngayon nag-i-edit ako kasi kailangan ko siyang i-search, kailangan ko siyang malaman dahil syempre ipopromote natin to sa business page natin. Alangan naman ang ilagay natin is customized cake with the colorful toppers, diba? Ang pangit naman nun. So, ayan, kaya sinerch natin. So, number blocks, ang theme ng cake na ito, mamaya makikita ninyo yung mga toppers na ginawa natin dahil sobrang nagtagal talaga ako nung time na ginagawa ko yung mga fondant details nito kasi aside sa dami sila, sobrang makukulay talaga siya. Hindi lang siya yung color lang ha, talagang vibrant colors lang siya. And kahit na square-square lang, rectangle lang siya, napakamatrabaho niya talaga. Ito pa nga lang paglalagay ng sprinkles is kumain na talaga siya ng oras dahil syempre kailangan maayos yung pagkakalagay natin. Yung mga sprinkles na yan, separate ko silang binili. Meron dyan yung bilog-bilog na sprinkles, sa iisang bottle lang siya, and then meron yung pahaba na style, and then naglagay lang ako ng mga pinaghalo ko lang sila sa separate na bottle para mas maganda naman silang tingnan kapag ilalagay ko na. At ito na nga yung mga fondant details natin, ang ating mga number blocks na characters. Ayan, ang cute nila, diba? Naku, napakahirap gawin ng mga yan kahit nakala ninyo, napakadali and napakasimple lang. And since may mga toppers dyan na mahahaba, hindi naman natin sila pwedeng patabain kasi nga may ginagayahan tayo na characters. Yung mga barbecue sticks na pantusok dyan is agad yan hanggang dun sa pinakataas para kahit papano is maging stable siya and hindi siya mangulantang. And kung nakita nyo nga, ayan, medyo nahirapan pa ako mag-assemble sa kanila. So every time na tinatanggal at nililipat ko sila ng pwesto, ini-scrape ko yung base cake natin kasi mag-iiwan siya ng lukot-lukot or butas-butas doon sa taas ng cake natin.
color white lang ang cake natin, pag hindi natin siya nilinis, pangit siyang tingnan, hindi siya presentable. Kaya, minake sure ko talaga na pinakinis ko pa rin kahit na nilipat-lipat ko ng pwesto yung mga toppers. And nagpa-additional pala ng more cupcake si customer para pamigay sa mga bisita niyang mga bata. At ito na ang final result. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!